Teens may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. On that dark and stormy night, on the Sea of Galilee, the disciples were so fearful from the raging of the sea, when along those rushing waters, in the blackness of the night, walk the blessed Lord of glory, walk the Master and the Christ. And on the road of Jericho sat a blind man one day, for he heard that my Savior, he was passing by that way. Oh Lord, thou Son of David, have mercy. That man, he cried, and he reached right out and touched him as he passed by. So reach out and touch the Lord as he goes by. You will find he's not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your need to supply, my Lord. Reach out and touch the Lord as he goes by. Purihin ang ating Panginoon. Isa pong magandang umaga sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Welcome sa ating Damascus Touch Program Friday edition, kung saan tuwing Biyernes po ay pinag-aaralan po natin ang mga bagay patungkol po sa mga aral ng banal na kasulatan, na kung saan ito po ang dapat nating sampalatayanan at ito po ang ating dapat pong tanggapin sa harapan ng Panginoon. Ito po ang lingkod ng Panginoon, Pastor Alvin Gumba. Tayo po nagpapasalamat sa biyaya ng ating pong Panginoon sapagkat tayo ay binigyan muli ng Diyos ng pagkakataon upang sa gayon tayo po ay patuloy na makapag-aral po ng kanyang mga salita. Ang ating pong dalangin sa umagang ito, naway nasa mabuti tayong kalagayan, tayo ay nasa pagpapala at biyaya ng ating pong Panginoon sa oras na ito. Again, kayo po ay binabati namin Luzon, Visayas at Mindanao. At wala kaming ibang nais mga kapatid, kundi ang tayo ay makinabang sa mga salita ng Diyos na ating pong pag-aaralan sa mga oras na ito. Tayo muna ay manalangin mga kapatid, hingin natin ang gabay ng ating pong Panginoong Diyos sa ating pong gagawing pagtalakay, lalo na po ang patungkol po sa salita ng ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa iyong pangalan, kami nagpupuri at nagpapasalamat Panginoon, sapagkat binigyan mo po kami ng maaliwalas na panahon. At dalangin po namin, O Diyos, na ikaw ay muling magpala sa aming gagawing pagtalakay po ng iyong mga salita. Biyayaan niyo po kami ng kalakasan, ng katagumpayan, Panginoon, upang anumang aming gagawin ay magiging pagpapala sa aming tagapakinig at magiging biyaya naman sa lahat, O Diyos, ng makikinig na aming pagtalakay. Muli mong pagpalain ng aming bansa na madali pong makabangon mula sa nakaraang bagyo, O Diyos, upang sa gayon ay maipagpatuloy ng aming mga kababayan ang kanila pong mga buhay. At sa iyong pangalan ay aking pong dinadalangin na ikaw ay malaya pong kumilos, malaya pong gumalaw sa aming pong mga mga. Bless our country, bless mo po ang buong mundo, Panginoon, na kami ay makalaya na sa pandemyang ito, Panginoon, sa tulong at sa iyong biyaya. Ito pong aming dalangin, Panginoong
Hesus Kristo, ang lahat po ay magsabing Amen. So sa umagang ito mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa magandang panahon, pero sa bandang Northern Luzon mga kapatid ay nagbabadya po ang isang malakas din na bagyo. Hindi nga lang siya kasing kalakas siguro ng tinatawag na Rolly, pero ito po'y mararamdaman sa bandang norte. At salamat sa Diyos, hindi siya magla-landfall. Bandang norte, bandang Batanes, Sibuyan Islands po ang kanyang daraanan, mga kapatid. Kaya ang bait ng Panginoon, na talagang ang Diyos ay binibigyan tayo ng pagkakataong makapagpahinga sa tinatawag na iba't ibang sitwasyon, mga kapatid, ng ating pong buhay ay hindi po tayo papayagang masagad, mga kapatid, sa tinatawag na pandemic o hindi o kaya tinatawag na mga sirkumstansya po ng buhay. So binabati natin ang patuloy natin mga tagapakinig, Pastor Raquel Sarte, binabati po natin ang Jesus Christ at the Prince of Peace Fellowship at lobi ng Panginoon. Bukas po ay magkita-kita po tayo sa isang napakagandang event sa dalawang kabataan ni Pastor Raquel, si Brother Alfred at Sister Eloisa, kung saan sila haharap sa dambana ng Panginoon. Binabati rin natin mga kapatid si Pastor Darson Siganay ng Dinunan Church. Kung kayo po ay malapit po sa lugar ng Assumptionville, meron po tayong gawain dyan at ito'y pinapastoran ni Pastor Darson Siganay. And then sa oras din ito mga kapatid, binabati natin si Pastor Fidel Ereher ng Giginto Church. Pagpalain kayo ng ating pong Panginoong Diyos, ang aking dalangin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at pagpalain kayo ng Panginoon. Maging si Pastor Roland Dalang, pagpalain po ng Diyos ay ng buhay, na anuman po ang ating gagawin sa Panginoon ay pagpapalain po kayo. So ang gawain po, kila Pastor Dalang ay matatagpuan sa District 2, Barangay Kaligayahan, Quezon City, at binabati rin natin si Pastor Arnel Romero ng Malanday Apostolic Christian Fellowship. Yung kanila po mga address ay matatagpuan dito po sa ating running message mga kapatid, at lobi ng Panginoon ay mababasa natin from time to time. Then binabati rin natin, hallelujah, si Pastor Gilbert Hapid, pagpalain ng Diyos kayo dyan sa lugar ng San Andres, Bukidnaway, nasa mabuti tayong kalagayan sa panahon ito. So again mga kapatid, tayo po ay makikinig muna ng isang papuring awit. Kung meron po kayong mga prayer request, mga pabati, ay maaari niyo po itong gawin mga kapatid. Maglagay lang kayo ng comment sa comment box natin at maaari na po kayong mabati. Of course, binabati po may mga kaarawan sa araw na ito, Sister Jemeline Sirano. Happy birthday po, Sister Jem. Happy birthday din kay Sister Gail Astrande. Salamat sa Panginoon na nagdiriwang kaanak ng iyong kaarawan. Amen. Pagpalain kayo ng ating pong Panginoon Diyos. So, pakinggan po natin the Pentecostals of Katy. Mga kapatid, Lord, fill my cup. Pakinggan po natin ang awiting ito. Lord, I'm hungry for you. Lord, I'm thirsty for you. Come and quench this longing in my soul.
purihin ang ating pong Panginoon. Salamat po sa awitin na yan, mga kapatid, na patuloy na papaalala sa atin, mga kapatid, na ang Diyos ay pinupuno niya ang mga bagay na kulang sa ating pong mga buhay. Salamat po sa biyaya ng ating pong Panginoon na tayo ay patuloy pong binibiyayaan ng Diyos ng ganitong pagkakataon para sa pamamagitan po ng salita ng Diyos ay punuin ng Panginoon ang ating mga gutom at mga uhaw na kaluluwa, purihin ng ating pong dakilang Diyos. Sa oras po dito, binabati po natin ang ating mga tagapakinig. So again, sa ating mga listeners, pwede kayo magpabati, kayo po ay mag-request, lagay nyo lang po sa ating comment box. Binabati natin Sister Abigail Serrano at pinababati po niya ang kanyang tatay na happy birthday. At tatay, maraming salamat sa biyaya ng Panginoon sa inyong pong kaarawan. Salamat sa biyaya ng ating Diyos. Si Sister Jem ay birthday rin po ng tatay, ni Sister Jem rather, siya po mismo ang may birthday. So happy listening mga kapatid ko kay Sister Katrina Gabino, Maxino, Brother Elmer, and then gayon din mga kapatid, si Brother Elmer, Maxino, Sister Terry Franco from America. So from time to time, paki-update ako, Sister Terry, kamusta? Sino na ba ang nangunguna sa ayon sa aking mga nababalita niya sa Amerika ay dikit pa rin ang kanilang laban. Bagamat wala pang pinoproclaim, pero may magagandang balita na rin tayo naririnig. Ano? So, we are not, Pilipino naman tayo, so hindi naman tayo talagang apektado ng eleksyon. Nevertheless, ay nagpipray tayo din ng kalooban ng Amerika ay magkaroon ng isang God-ordained president. Dadaling po ang Amerika sa mas maunlad na buhay. At the same time, ay may gagampanan kasi ang Amerika sa tinatawag na fulfillment ng prophecy, mga kapatid. Kaya sa tulong at biyaya ng Panginoon, ay meron po silang gagawin dakilang bagay sa ating pong kapanahonan. So again, mga kapatid, wala na po tayong panahon. Tayo pinarako na kagad sa Word of God sapagkat, mga kapatid, ito po ay oras para po makinig po tayo ng salita po ng ating pong dakilang Diyos. Ang ating pong paksa ngayong umaga ay isa po sa masasabi nating maraming pong nalilito rito at marami pong nagkaroon ng hindi nararapat na sabihin na nating pagkaunawa tungkol sa paksang babanggitin natin dito, naman na pa, ang iba ay ginawa itong doktrina ng kaligtasan. Ang iba ay nagbigay ito ng division sa maraming mananampalatayang Kristiyano na walang duda ay gusto naman pong makasunod sa tinatawag na kautusan ng ating pong Panginoon. Dahil ko pong sabihin sa inyo, walang duda na ang kautusan ng Diyos ay mahalaga. Walang duda ang utos ng Panginoon ay dapat nating sundin. Pero magandang maintindihan natin, ano ba ang ibig sabihin ng kautusan? Ano po ba ang purpose ng kautusan? Ito ba'y binigay ng Panginoon para tayo po ay makondem? Tayo ba'y para mahirapan? O ang kautusan ay guide o instruction, mga kapatid, na dapat nating sundin upang sa gayon ay maging mabuti ang ating paglilingkod sa harapan po ng ating pong dakilang Diyos. Again, dadako na po tayo sa Word of God. Hindi natin matatapos ito ngayon. Ay meron pa po tayo sunod na Biyernes, mga kapatid. So paki-share po itong topic na ito. Lalo na po yung mga nais maintindihan. Ano ba talaga ang turo ng Biblia tungkol sa Sabbath, mga kapatid? At ibig bang sabihin talaga ng Sabbath ba ay Sabado pag tinagalog natin? At paano bilang Kristiyano ng nasa bagong tipan ang ating dapat pagkaunawa upang sa gayon ay hindi maligalig ang ating pananampalataya? May mga mananampalataya ang nainganyo pang bumalik sa kautusan na sa katotohanan na nga ay naligalig pa at gusto nila ibalik tayo sa ilalim ng kautusan. Mga kapatid, na pinalaya na po tayo ng ating Panginoong Diyos. Yes, may kautusan pa rin na dapat nating sundin, pero yung kautusang nauukol sa iglesia o sa panahon para sa biyaya ng ating pong Panginoon. So walang pagtatagal, ihanda na po natin ating mga sulatang papel. Atin na pong ika nga po sundan ang ating aralin ngayong umaga. Amen. Ang ating paksa ngayong umaga ay pinamagatang Sabbath. Ano bang ibig sabihin ng araw ng pagpapahinga or the understanding the principle of Sabbath? Purihin ang Panginoon. Basahin natin ang Exodus chapter 20 verse 8 to 11 na kung saan dito ay nabanggit ang kautusan, mga kapatid ng Panginoon, tungkol sa Sabbath. Exodus chapter 20 verse number 8 to 11, ganito po ang mababasa nating bahagi ng salita ng Diyos. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Ano po ang Sabat ayon dito? Na mas kilala ngayong Sabat, araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain
ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo, kayo at ng inyong mga anak, mga katulong at ang inyong mga hayop o sinumang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa gitna ang mga ito. Namahina ako sa ikapitong araw, itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ano po ba talaga ang tinuturo ng Biblia tungkol sa Sabat? Bakit ito po ay ibinigay or it was commanded or instituted by the Lord? At bakit ito bilang Kristiyano ay maganda rin nating maintindihan? Sapagkat dito nagbibigay ng kalituhan. Ano ba talagang araw ng pagsamba? Kaya niyo po yung aking salita. Kailan ba talagang araw ng pagsamba in comparison sa araw ng pamamahinga? So that is two different questions na mabibigyan natin ng kasagutan habang tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral sa umagang ito. Purihin ang ating pong Panginoon. So again, sa ating mga tagapakinig, nawa, ito po ay share natin lahat, mga kapatid, sa ating mga kapatiran, sa iba-ibang FB groups, kindly share this now, mga kapatid. Kung may mga topic man na dapat sana pinapakalat natin, ito yung mga paksa na kailangan din natin ma-share, mga kapatid. Paabutin natin ng 50 ang makikinig ngayong araw. Higit pa, mga kapatid, dahil po ito ang nais ng ating pong Panginoon, maintindihan natin ang kanyang mga salita. Sa matagal na kapanahunan, mga kapatid, nagkaroon ng kaguluhan or confusion pagdating po sa usapin ng Sabat, sapagkat, mga kaibigan ko at mga kapatid, ito pong patungkol sa kaaral ng Biblia tungkol po, o sabihin natin aral ng Panginoon o utos ng Panginoon about the Sabbath or what we call the 7th day of the week, ay marami po ang nagkaroon ng iba't ibang interpretation nito. Ang iba ay kinulang, ang iba ay sumobra naman. Na ano bang ibig sabihin ng Sabat? Ang ibig bang sabihin ng Sabat ba talaga ay Sabado? At ngayong araw, sasagutin natin, which is the 7th day, mga kapatid, na binabanggit ng banal na kasulatan. At kung tayo po ba'y Kristiyano na, tayo ba ay dapat nangingiling pa rin ng araw ng Sabat para sa Panginoon? So bilang mga mananampalataya, tayo po ay dapat makaunawa ng mga bagay na ito upang sa gayon ay maging panatag tayo sa ating ginagawa. Sapagkat tayong mga Kristiyano, ang ating pong ginagawang pagsamba ngayon o araw ng pagtitipon ay unang araw ng sanglinggo. Mga kapatid, na tayo namang nagsasagawa ng mga pagsamba o pagtitipon sa unang araw ng sanglinggo o linggo mismo, ay tayo daw ay sa demonyo. Payag ba kayo mga Kristiyanong matapat sa Panginoon? Dahil daw ang pagsamba ng unang araw o yung araw ng linggo daw ay hindi pasok sa ibig sabihin ng araw ng Sabat, mga kapatid, o araw ng pamamahinga. Now, ang question ko po ngayong araw para maintindihan natin ang ating paksa, bago natin maisagawa ang tinatawag na 7th day of rest, dapat matukoy din natin, when was the first day the Lord God created, mga kapatid, o nagsimula ng creation? So nais ko pong sabihin sa inyo, ito pong mga pagtatanong na ito ay para magkintal ng interes sa ating kaisipan. Ang layunin po ng pag-aaral ngayon ay ating pong makita ng malawakan kung ano ang sinasabi ng kasaysayan at sinasabi din po ng kasulatan, ang kahalagahan nito at paano bilang Kristiyano na ngayon ay mabigyan natin ng tamang pag-unawa at tamang pagpapahalaga ang Sabat, mga kapatid. Kailangan maintindihan natin na bawat kapanahunan na umiral ay gumamit ng iba't ibang klase ng time frame, time element, or even what we call calendar. Kung kaya't kailangan bago mo masabing masunod mo yung Sabat na tinatawag ikapitong araw, ay dapat matukoy natin muna anong susundin nating kalendaryo. Ito po ba yung kalendaryo sa panahon ng Israel nang ito po ay in-establish? O ito ba yung kalendaryo natin sa modernong panahon? Tandaan natin, nang sinabi ito ng Panginoong Diyos, ang Israel ay nasasakop pa sa kalendaryo ng Egypt. Mga kapatid, yung panahon na nasasakop sila ng pag-aalipin ng bayan ng Egypt. Kailangan para maintindihan natin maigi ang salita ng Panginoon, ay kailangan nating lagyan ng pundasyon ng ating pong pagkakaunawa, mga kapatid. Now, alamin natin muna ang ibig sabihin ng Sabat, mga kapatid. The word Sabat comes from the Hebrew word Shabbat. Shabbat. Ito po'y galing sa Hebrew word na ang ibig sabihin, mga kapatid, ay to rest,
dumistansya muna, wag munang gumawa, maglagay ng pagpapahinga sa sarili. Ibig sabihin mga kapatid, ang ibig sabihin pala ng Sabat, pamamahinga. The purpose why God instituted Sabbath is for us to rest from all our labor. Kaya nga sabi ng Panginoon, siya ay gumawa mula unang araw hanggang ika-6. And then on the 7th day, He rested. Lagi itong sinasabi ito pag nagipag-usap ako sa mga mayroong pong hindi tamang pananaw sa Sabbath. What is the purpose of Sabbath to you, my brothers and my sisters? Doon muna tayo magsimula. The purpose of Sabbath, at mamaya may expound ko po as we go along, hindi po ito part ng kaligtasan, ito po part ng pamamahinga ng ating mga katawan at the same time, pagbibigay ng pansin sa Panginoon. Lagi kong sinasabi, pagdating sa worship, pagdating sa oras sa Diyos, walang araw na hindi pwedeng gawin ito sa Diyos. Hindi pwedeng sasamba ka lang pag-araw ng Sabat o araw na ikapito o unang araw ng sanglinggo. Pagdating sa pagtitipon, pagdating sa pagsamba, ang Biblia ay nagsasabi, ang pagsamba ay pwedeng gawin araw-araw. Even the early church worship and gather every day in the temple and in every house. Acts chapter 5 verse number 43. Kaya huwag sasabihin na ang unang iglesia ay sumamba lang ng Sabat o sumamba lang ng unang araw ng sanlinggo. Hindi po. Ang mababasa natin, araw-araw silang nagtitipon. They cease not to preach and teach the Lord Jesus Christ. Mga kapatid. Kaya malagang maintindihan natin, mga kapatid at mga kababayang nagsusuri, ang Sabat po ay para sa pagpapahinga natin, una sa lahat, sa ating mga labor. And then, ito'y oras para sa ating pong Panginoong Diyos. Gusto pong sabihin sa inyo, never po pag tinagalog ang katagang Sabat ay ibig sabihin Sabado. Yan po ay maling interpretasyon na ituro ng ibig sabihin ng Tagalog. Pag tinagalog mo ang word na Sabat sa Tagalog ay sa araw ng Sabado. That's not what the scripture and even proper understanding, mga kapatid. Tatawanan tayo ng tao na pag tinagalog nyo yung Sabat ay Sabado. Hindi po yan ang tamang pagkaunawa ng katagang ito. Again, babalikan ko po. Ang ibig sabihin ng Sabat sa Hebrew, which is Shabbat, is to rest, to sever or desist, or come to an end or intermission. In other words, mag-araw ng pagpapahinga. Pero alam nyo mga kapatid, mamaya malalaman nyo, sa pag-inog ng panahon, ang aral o prinsipyong ito ng Panginoon, naragdagan na ito ng konseptong pangtao, kung kaya't sa halip na naging pagpapala ang aral ng Sabat, ito po ay nagbigay ng condemnation at nagbigay po ng division sa Christianity. Kayo po na nagtuturo na ang Sabat kaligtasan, kayo po ay nagdadala ng kamalian sa mga tagapakinig. Hindi po in-institute ang Sabat para sa kaligtasan. In-institute ang Sabat para po sa kapahingahan natin sa ating mga labor at oras na dapat ay ilalaan natin sa Panginoon. But I would like to tell you, hindi lang dapat sa ikapitong araw tayo sumasamba, nagbibigay ng oras sa Panginoon, kung hindi dapat araw-araw, mga kapatid. So yan po ang ilan sa mga punto na nais ko pong sabihin sa inyo. Again, bago tayo magpapatuloy, nasa pundasyon pa lang tayo. Ang Sabat ay ibinigay ng Panginoon para tayo ay pagpahingahin. It is a time of rest. It is a time to focus on God, mga kapatid. And I would like to tell you, mga anak ng Diyos, para masunod natin ang talagang Sabat. Kung pag-usapan natin ay lalo sa mga Israelita, ay dapat matukoy natin muna ano ang pinagbatayan ng Diyos na kalendaryo. At nang ang Diyos mismo rin po ay lumika. Ang tanong ko po sa ating mga kababayan, kayo po mga proponent dyan sa Sabat, na sinasabi nyo kailangan ng Kristiyano mag-Sabat pa rin. Dapat yung araw ng Sabado, dyan tayo sasamba. Tatanungin ko po kayo, ano ang kalendaryo ng Diyos na ginawa niya ang sanglibutan? What particular calendar did God use when God created on the first and until the 6th day? Magandang bagay po yung pag-usapan. Buksan nyo lang po ang inyong kaisipan. Hindi po ako galit, hindi rin po ako nagko-condemn, pero sinasabi ko po sa inyo, magandang magkaroon tayo ng balansing pananaw tungkol sa paksang ito. Let's talk about the calendar first, mga kapatid. Nais ko pong ipaunawa sa ating mga tagapakinig. Ang kalendaryo na ginagamit natin ngayon, which is Julian calendar, ito po'y nag-evolve galing po sa iba pang mga kalendaryo na ating dapat maunawaan. At kaya nga po, ako po'y may dalang kasaysayan dito para maintindihan natin. At ito po'y ililiwat ko na po sa wikang Tagalog mamaya, mga kabaris. Para maintindihan natin paano pinractice ng Israel ang Sabbath.
At kung ito ay gustong ipairal sa atin ng iba, o kung ito ipapairal ba talaga sa atin, dapat nating maintindihan, iba ang kalendaryo noong unang panahon. Iba yung kalendaryo sa panahon ng Egypt. Iba yung kalendaryo sa panahon ni Julius Caesar. At iba rin yung kalendaryo na ipinag-utos ni Pope Gregory VIII. Ito yung sinasabi nila daw, na ang pagsamba ng araw ng linggo, nanggaling daw yan sa simbahang Katoliko. Mga kapatid, hindi po totoo yun. Dahil bago pa po in-institute ng reliyong ito, ang pagsambay araw ng linggo ay nagsasamba na po, o unang araw ng sanlinggo, ay sumasamba na po ang mga Kristiyano sa unang araw ng sanlinggo. Amen. Now, tingnan natin mga kapatid, ang mga Egyptians po, according to history, ang unang nag-develop ng calendar in 277 BC. Yan po unang dinevelop ng Egypt ang kalendaryo. Pagdating naman po ng 46 BC, si Julius Caesar po ay nag-adapt ng isang klase ng kalendaryo na gagamitin ng lahat ng nasasakupan ng Roman Empire. Mga kapatid, yun nga lang, nung unang ginawa ang kalendaryo ni Julius Caesar, hindi po to 7 days. Hindi po siya 7 araw. Sa kanya, 8 araw ang kanyang araw. Okay, di ba? Dapat Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, then Saturday. Then may dinagdag pa silang isa pang araw. So, sa panahon ni Julius Caesar, 8 days po ang katumbas ng 1 week. Dati ngayon kasi, ang ibig sabihin ng 1 week, 7 days. Sa panahon ni Julius Caesar, nagsimula ang kalendaryo niya, mga kapatid, na ang araw o particular week ay binubuo ng 8 araw. So, grabe mga kapatid, ano? Kaya nangyayari niya, nung napansin nila, inayos ito sa panahon ni Julius Caesar, and eventually, nagbawas siya ng iba't ibang mga araw sa ibang kalendaryo. That's why meron tayong mga buwan na kulang sa 30 days. Ang tawag natin dyan ay leap year. Mga kapatid, kaya dun pa lamang mga kapatid ko ay makikita natin, hindi perfect ang kalendaryong ginagamit ng tao. Kaya paano natin sa mga nagpapairal na sundin daw ang Sabat katulad ng Israel, ano ang kalendaryong gagamitin natin kung ang kalendaryong ginawa ng tao ay hindi katulad ng kalendaryo ng Diyos, mga kapatid? Now, pagdating ng 1582, mga kapatid, nagkaroon na naman ng pagkakamali sa paglalagay ng mga araw sa isang linggo at maging sa kalendaryo. Now, katulad ng sinasabi namin, ang kalendaryo po, ang mga araw, ang mga pangalan ng buwan, ang mga araw po ang mga pangalan ng araw, galing po ito sa mga Diyos-Diyosan or mga ng Greek mythology o yung mga Roman gods na sinasamba ng mga panahon na yon. Yan po ay mga kapatid pinagkunan ng pangalan. Bawa yung Sunday, diba? God of the Sun. Monday, yung Tuesday. Meron po mga Diyos-Diyosan or mga gods di umano na ang mga pangalan ng araw natin ay kinuha. Ito na yung sasabihin ko po sa inyo. Nung si Pope Gregory VIII, mga kapatid, ay merong sariling version ng kalendaryo na pinairal niya sa lahat na nasasakupan ng Roman Catholic Church. That's why on October 15, 1582, mga kapatid, ay nagsimula, mga anak na Diyos ay pinag-utos niya, that on October 4, 1582, so itinan nyo ito sa kasaysayan, ay nagsimula ang lahat ng mga lugar na nasa ilalim ng Roman Empire o Roman Catholic religion ay nagsimula ang kalendaryo na October 4, 1582 na ang sinusunod na po ay yung Sunday hanggang Saturday na sistema ng kalendaryo. Mga kapatid, maling sabihin na ang Catholic Church ang nag-institute na dapat ang pagtitipon ng Kristiyano ay gawin ng araw ng linggo. Hindi po. Dahil mamaya mababasa natin ang mga pagtitipon ng Kristiyano ay laging ginagawa ng unang araw ng sanglinggo. Yung munang gagamitin kong biblical term para hindi kayo malito. Ayaw ko sabihin linggo kagad. Unang araw ng sanglinggo. Doon nagtitipon ang gawain o yung mga anak ng ating Panginoon. Dahil nga po sa pabago-bagong format o pattern ng kalendaryo na iba yung araw, na iba yung buwan. Pero sa panahon natin ngayon, ay ginagamit na nga po natin yung modern day ng kalendaryo na mula Sabado, Linggo hanggang Sabado, ang pinaka 1 week, diyan meron tayong 12 months, mga kapatid. Alam nyo, yung Julian calendar na siyang sinusunod natin ngayon, ay nagbigay anya ng maraming kalituhan.
Sapagkat sa Julian calendar ay may pagdadagdag ng araw, meron ding binawas na araw, habang umiira ng panahon, mga kabalit. Kung kaya't naging mahirap i-conclude kung anong araw talaga nagsimulang maglikha ang Diyos at anong araw nagpahinga ang Panginoon. So, maging bukas naman to yung ating mga kaibigan na nagtuturo na kailangan daw ang Kristiyano mag-Sabbath day pa rin, mga kapatid, sapagkat walang perfect na kalendar na pagbabatayan ng tamang unang araw ng sanglinggo at unang at pinakapitong araw. Pero sabihin na natin, payagan natin na ito po ang kalendaryong gagamitin natin. Ibig bang sabihin, Sabado lang talaga ang katumbas ng 7th day? Sa mga bansa pong tulad ng Middle East, ang pinaka-7th day nila, mga kapatid ko, ay Friday. Dahil mula Sunday hanggang araw po ng Huwebes, doon sila nagkatrabaho. Pero ang Friday, ang kanilang araw ng pamamahinga. Sa mga Middle East po, madalas walang pasok ng Friday. Okay, next nating pagbubulayan, mga kapatid. Anong araw nagsimulang gawin ng Panginoon ang paglikha? This is my question. Magandang itanong, kung may kalendaryo ng Panginoon sa panahon niya, nung ginawa niya ang langit at ang lupa, what is the specific first day na meron nung panahon niya? Wala pang kalendaryo. Kaya nga, mga kapatid, dito po bibigyan sa inyo ng madiing pansin. Hindi dapat nating masyadong i-emphasize ang mga bagay na yan sapagkat maging ang salita ng Diyos ay hindi ginawang problema ang mga terminolohiya, hindi ginawa ang specific na day, sapagkat tandaan natin, the purpose of Sabbath is for us to rest from our labor. Pero nangyari, dinagdagan na nga po ng tao. Ang nangyari, nagdagdag na po ang tao ng hindi nararapat na pagsasagawa ng Sabbath, kaya naging mabigat sa marami. Ang iba, ginawang turo ng reliyon na pag hindi ka raw nagsasabat, ikaw ay nagkakasala sa Diyos, hindi mo raw sinusunod ang Diyos. Ang iba, may tatak na raw tayo ng Antikristo. Mga kapatid, napaka-extreme naman ng ganyang mga aral ng tao. Ay hindi ko pwedeng sabing aral ng Diyos yan. Yan ay aral ng tao. Yan po ay interpretasyon lamang ng tao. Dito tayo sa balancing salita ng ating pong Panginoon. Again, there is a challenge for us today. When was the first day that God created? Para masagot natin yung 7 days. Di ba? Ang sagot, wala. Kasi nung oras na nilikha ng Diyos ang sangkatauhan, wala pang kalendaryo. Pero ito nga punto ko, hindi na mahalaga sa ating panahon para tukuyin pa natin kung paano yung mga araw because God is eternal. At kung titingnan natin ang salita ng Diyos, sa Biblia, ang 1,000 taon sa Diyos ay 1 araw lamang. Ang 1,000 taon sa atin para sa Kanya ay 1 araw lang. Kaya, hindi po ganoon ka-significant na tukuyin talaga, word for word, what was the first day when God created and what is the 7th day God rested. Ang mahalaga, alam natin, naglikha ang Diyos within 6 days and the 7th day rested. Ito ay pinag-uwi niya kapag araw na ito para sa panahon yan. Yung isang bagay dapat tingnan. Sabbath were never for our salvation. Hindi nilikha ng Panginoon para ikaw maligtas. Hindi ito ginawa para tayo maon. Ginawang Sabbath simos. Gusto ng Panginoon makinga ka naman. At sa araw pa mga kinga, bibig mo naman sa Diyos ang nararapat mong attention para sa ating pong Panginoon. Kaya malaga manak ng Diyos, magkaroon tayo ng balancing pananaw sa creation at sa pag-unawa what is Sabbath according to the Word of God. Puri ng Panginoon. Yan maling sabihin, ang ibig sabihin ng Sabbath, pag tinagalog mo, Sabado, yan po ay pagtatawanan tayo ng tinatawag na nag-aaral ng kasaysayan. The word Sabbath means rest. It doesn't mean Saturday. Siguro sa kalendaryo natin, natapat siya ng ikapitong araw, sabi nila ay araw ng Sabado, pero it doesn't mean ganun ang tamang pagkaunawa ng katagang Sabbath. Purihin ang ating pong Panginoon. So again, mga kaanap ng Diyos, malagang maintindihan natin, the purpose of Sabbath was to rest. The purpose of Sabbath in the Old Testament time ay upang makapag-focus naman tayo na palakasin ang katawan at alalahanin at walang division o walang diversion ay ilalaan naman natin ito para sa ating Panginoong Diyos. But again, I say, pagdating sa Bagong Tipan, ang pagsamba po hindi po limitado sa Sabbath day. Kung hindi araw-araw ay pwede nang sasamba. Alright,
Kailan ba unang nabanggit ang Sabat sa Biblia, mga kapatid? Sa Exodus chapter 16 verse 22 hanggang 30, ay dito unang nabanggit na ang Israel ay pinagpahinga ng Panginoon. Na sa oras na yon, na sa loob na yon, mga kapatid, ay iipunin o mag-iipon ang bayan ng Israel ng sapat na pagkain sa 6 na araw na yan. At on the 7th day, wala nang kukuha ng pagkain, kundi kung anong inimbak nila, yun ang kanilang kakainin, mga kapatid. So napakaraming bagay dito na pwede ko pang bagitin, pero hindi na po natin babagitin, kundi ito po ay common. Basahin na lang po yan sa Exodus chapter 16, verse 22 hanggang 30, mga kapatid. So isang bagay po yun na dapat nating maunawaan, mga kapatid at mga kababayan, na ang Biblia ay nagsasabi sa atin na ang Sabat ay para sa kapahingahan at ito po ay para oras din naman natin sa Panginoon. Na commandment, mga kapatid. Hallelujah. Sa utos ng Diyos, si Israel, ay nabanggit doon ang utos patungkol sa Sabat. Ang Israel ay magtataho, gagawa ng gawaing bahay o bukid sa loob ng 6 na araw at magpapahinga sa 7 araw. Again, nang sinabi ito ng Diyos, God specifically commanded this to the people of Israel, or what we call the Jews. Na pagdating po sa panahon ng Kristiyano, hindi na po ito ipinatupad at hindi po ito ipinag-utos na ito ay gagawin. Mga kapatid, meron akong, habang ako'y nagre-ready, huwag nating gawing ang sarili nating Hudyo, ihintil tayo. God never intended for us Gentile believers na gayahin ang gawi ng Israel. Maling ituro na ikaw hintil, magpapakahudyo ka. Dahil kahit sundin mo ang lahat ng ginagawa ng Hudyo, you are not a Jew. You will never be a Jew. You will never be an Israelite. Because by blood, we are Gentiles. Kaya maling ituro, maling sabihin na kailangan tayo ay sumunod katulad ng pagsunod ng mga Hudyo. Ang para sa Hudyo, gawin ang para sa Hudyo. Pero tayong mga Kristiyanong hintil at sa mga Kristiyanong Hudyo ay dapat sundin natin ang nararapat na buhay, kautusan, pamumuhay, paglilingkod ayon sa panahon ng Iglesia, sa panahon ng biyaya ng ating pong Panginoon. So again, yes, ipinag-utos po. Sa utos nakalagay doon, Exodus chapter 20, verse 8 to 10, na ipangilin, bigyang pahalaga, na sa loob ng unang araw, ng ika-6 na araw, magkatrabaho ka, magbabanat ka ng buto, but on the 7th day, you will rest and you will give your time to God. Mamaya, masasagot, ito ba ipinairal ng Diyos pagdating sa bagong tiyan? Lalo na sa mga Kristiyano na. Sasagutin po yan habang tayo ay magpapatuloy, mga kabarid. Ano ba ang ibig sabihin talaga ng ang tao ay nasa ilalim na ng biyaya at wala na sa kautusan? Sige ba, ang ginagawa nila para bigyan ng condemnation, tayo daw na naniniwala na nasa grace na tayo, ay winawalang halaga daw natin ang kautusan ng Diyos. Hindi totoo yan. Ang sinusunod nating kautusan ay yung kautusan ni Jesucristo na pinapairal sa bagong panahon. Whatever the Lord commanded us to believe and to do, yun ang ating ginagawa. Kaya nga sa Mateo 28, talata ay 20. O ito po, para sa iglesia ito. Ito, para to sa bagong tipan. Si Jesus mismo nagsabi nito. Mateo 28:20, di ba? Pero simulan na natin ng 19. Ay sinasabi ng Biblia ay ganito, mga kapatid, mga kababayang nagsusuri ng salita ng Diyos. At yumaon nga kayo, o kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko. Pag sinabing alagad, tagasunod. Ang lahat ng bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at tumuturuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ibig sabihin, mga kapatid at mga kababayan, may utos ang Panginoon na iniwan sa unang apostol, sa 12 apostol at sa unang iglesia, the 120 believers. Ano yon? Iturong ganapin sa mga magiging tagasunod ang lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Kaya it follows, lahat ng mababasa natin sa bagong tipan, simula sa Book of Acts, yun lamang ang susundin ng isang tunay na Kristiyano. Again, inaabot ko po kayong nagtuturo na kailangan sundin natin ang utos, hindi ka Hudyo, para ipailalim mo ang sarili mo
sa kustumbre at kaisipang pag-Hudyo. We are Christian believers. We are not Jews. Yes, pwede tayong tawagin spiritual Jews, pero we are not physically Jews. When God called us, sabi ng Biblia, tinipon tayo sa iglesia, wala ng Hudyo at wala ng Hintil. Tayo yung mga tunay na mga anak ng Diyos. That's why tayong mga Kristiyano, ang sinusunod natin ay yung kautosang nauukol para sa mga tagasunod ni Kristo Jesus. Kaya nga ang tawag sa atin Christians. Hindi tayo tinawag na Jew. Gising mga kapatid. Kayong mga nagtuturo na bumalik tayo sa katulad ng pabuhay. We were never called Jewishans. No. We are called Christians because we follow the Lord Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. Purihin mo ng ating Panginoon. Kasi kung talagang tayo ay tinawag para sundin ang pamumuhay ng Hudyo, una sa lahat dapat ipinagpatuloy ni Jesus ang gawain ng Hudyo. Yes, feel ito lahat ng Panginoon. But the Lord Jesus Christ founded the church. Yan ang kaibahan. Sabi ko nga, kung ang relihiyong Hudyo, ang tamang paglilingkod na dapat nating kabilangan, bakit pa niya itinatag ang kanyang church? If the Jewish religion is the faith na dapat sundin natin mga hintil, ay bakit pa siya nagtatag ng church? Pag-isipan niya ng ating mga Messianic na mga kapatiran. Kayo po na nadala sa ganong kaisipan. Kung talaga na tayo po, mga kaibigan at mga kababayan, ay tinawag para magpakahudyo, dapat hindi tayo tinawag na Kristiyano. But we are called Christians because we follow the Lord Jesus Christ. We are called apostolic Christians because we follow the teachings of the apostles which they received from our Lord Jesus Christ. Ituro ang lahat na ganapin, ang lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Yan po ang balancing pananaw. We are not called to be Jews kung hintil ka. Kung Hudyo ka, may mga dapat kang sundin dahil Hudyo ka If you belong to the Jewish religion, tama lang na sundin mo yung sinasabi ng reliyon mo bilang Hudyo. Hindi naman tayo Hudyo, mga kapatid, tayo mga Pilipino. Hindi tayo Hudyo, hindi tayo pwedeng maging totoong Hudyo. We are children of God by adoption and by salvation. Kaya maling ituro na ikaw hintil, gawin mo yung ginagawa ng Hudyo. Kamalian po yan, paumanhin. I don't want to hurt somebody, but this is the word of God. Hindi ka Hudyo, kaya huwag kang magpakahudyo. Ikaw ay hintil na kinahabagan ng Diyos, na ikaw ay hintil na tinawag ng Panginoon sa kanyang iglesia. At doon, susundin natin ang kautusan, ang mga atas ng Diyos na ukol para sa mga Kristiyano at sa mga hintil na naglilingkod sa Panginoon. Now, tingnan natin yung biblical principle of Sabbath. Tingnan natin yung sa Lumang Tipan, Paano ba ginagawa ang Sabat ayon po sa Lumang Tipan at ayon sa Biblia? Magandang maintindihan din natin yan kasi sabi ko nga hindi naman masama ang Sabat Bakit ba ito binigay ng Diyos? Maganda naman talaga ang Sabat. Kaya lang, ang ituro ninyo na ito ay kaligtasan, nang ituro ninyo, yung mga nagsasamba ng araw ng linggo ay sa demonyo, nagkakamali po kayo. Yan ay hindi tamang interpretasyon ng Biblia. Yan po ay panglilito at hindi dapat paniwalaan. Kayo po na mga kapatiran, na dati namin kasama sa pananampalatayang ito, kahit kaibigan ko pa kayong pastor, mag-aral kayo ulit ng salita ng Diyos. Balik tayo sa Biblia. Balik tayo sa salita ng Diyos. Walang problema sa akin yung Torah na sinasabi ninyo at mga sinasabi nyo pang mga tanak-tanak na yan. Walang problema sa akin yan. But I will remain what is in the Word of God. Problema, marami sa atin, Torah ng Torah, tanak ng tanak, pero layo-layo sa talagang tinuturo. Hindi ka Hudyo, kapatid. Ikaw ay hintil na kinahabagan ng Panginoon, puri ng Diyos. Now, tingnan natin yung pagtuturo, pamantayan sa panahon ng Lumang Tipan, na kung ikaw ay Hudyo, ganito ang pagsasagawa ng Sabat according to the Bible. Kaya mga kapatid, kayong naggustong sundin talaga ang Sabat, pakinggan nyo po ito. Mga kabarid, ayon sa Biblia, mga kabarid, ang unang-unang prinsipyo ng Sabat, kung ito ang ating ipapairal ngayon, at ito ang umiiral, kung ito lang. Pero sabi ko nga, hindi ito umiiral para sa mga hintil. Hindi ito umiiral para sa Kristiyano na. Number one, a person not keeping the Sabbath was put to death. Ito'y tumutukoy mga kapatid sa mga Hudyo, Exodus chapter 12 hanggang chapter 18. Basahin niyo po na lang at Exodus 35. Verse number 2. A person not keeping the Sabbath was put to death. Sa Lumang Tipan, ang hindi
nangingilim, bawa, nagtrabaho pa rin siya sa araw ng Sabat, kung ano man yung Sabat day na meron ng Israel noon, dahil may sarili silang kalendaryo, papatayin. Kaya sabi ko, kung ito talaga ipapairal, ano bang bansa nagpapairal ng Sabbath day? Sige nga, Israel lang naman na. The rest ng mundo ay hintil. Sa Amerika, mga kabarid, walang batas sa pag hindi ka nangili ng araw ng Sabat, patayin ka. Dahil pag nangyari yan, hindi lang kalahati ng Pilipinas ang mamamatay, halos lahat mamamatay. Bakit? Walang bansa na nag-i-institute ng Sabat, kasi ang Sabat ay pangpananampalataya po yan. Hindi siya batas na pangkalahatan. Sa Israel, dahil po sila ay governed by their faith, may Sabat day talaga ang mga Hudyo, mga kapatid. So walang masama doon. As a person not keeping the Sabat was put to death. Kaya imagine kung ito itong susundin ngayon, lahat ng mga Kristiyano, mga Kristiyano, na pati linggo pinagtatrabaho ninyo, papatayin kayo dapat. You will be stoned to death. Buti na lang walang ganung turo ang Biblia sa Bagong Tipan. Na kung talagang hindi sinasadya, pumasok ka ng linggo, o pumasok ka ng araw ng Sabat rather, na ikangay tumapat naman ang araw ng Sabado sa panahon natin, papatayin ka. Kaya sabi ko, ubos ang Pilipino. Kung susundin natin itong talagang patakaran na to, na pinairal ng Diyos, mga kabarid, mawawala ang lahi ng Pilipino. Yan ang nasa Biblia. Ganyan ang prinsipyo ng Sabat. Ang hindi sumusunod sa Sabat, papatayin. Ayon po yan sa Exodus chapter 12 hanggang chapter 18, Exodus 35 verse number 2. Sila po ay papatayin, babatuhin hanggang sa mamatay. Meron bang batas dito sa Pilipinas na batuhin ka hanggang mamatay? Wala ka, di ba? Kasi Jewish law to para sa Hudyo na pinairal ito. Kasi gusto nga ng Panginoon, pag araw ng pamahinga, magpahinga ka. Gugulin mo sa Panginoon yan. Number 2, Israel was commanded not to kindle a fire on Sabbath day. Exodus 35 verse 3. So sa oras ng pangingili na yan, sa panahon nila, wala na pong magpapailaw, wala nang magluluto. Kaya dapat, before sundown, mga kapatid, ang mga Hudyo ay nakapagluto na, nakapaglinis na ng bahay. Kasi sa cycle na yan, dapat wala kang gagawin. Sasamba, magpapahinga, pupuri sa Diyos. So yan ang ibig sabihin doon. Ito pang matindi. Ang Sabbath day nila, hindi lang tumutukoy po sa araw ng pamamahinga. Ang Sabbath day din po ay may kinalaman sa pagtatanim. Alam niyo po ba, every 7th year, mga kapatid ko, yung tinatawag nilang sabbatical year, ay hindi nagtatanim, pinagpapahinga ang lupa on the 7th year. So, halimbawa, 2020 ngayon, sa 2027, yung kalupaan na kanilang pinagtatanim, pamamahingahin nila sa taon na yan. Walang itatanim na crops. So, kita nyo, ganun katindi ang mga Hudyo pagdating sa pagbibigay ng pagpapahalaga sa araw ng pamamahinga. Pero mga kapatid, isang bagay ang dapat maintindihan, maganda yun Kasi ayon sa pag-aaral sa agriculture, ako po ay nakarinig po ng pag-aaral dahil nung ako'y nag-aaral sa high school, may elective kami about kahit paano agriculture. Talagang dapat ang lupa pinagpapahinga para mabigyan ng panahon, ma-cultivate uli, magkaroon po. Alam niyo yung pagkakaroon po ng lupa ng mga damo? Blessing yan. Magkaroon ng mga umusbong dyan. Blessing yan kasi muling nalalagyan ng nutrients ang lupa. So ang lupa, hindi naman tinatamnan, may pagkakataon siyang maayos, mabungkal. O iba? Grabe, ano? No crops were to be planted on the 49th or 50th year in the land of Israel. In year of Jubilee naman yan. So, yan po isa. So nakita nyo, no? Itong mga patakaran ng Panginoon na para sa Israel, ganito nila ino-observe ang Sabat. Itong tanong, does it applies to us as Christian believers? The answer is no. Hindi siya katulad ng Sabat na papairal sapagkat iba ang pagpapairal ng Sabat sa panahon ng Israel. Sa atin, iba ang paraan na pinairal ng Diyos pagdating sa araw ng pagsamba at araw ng paglapit po sa Panginoon. Now, bigyan ko po kayo ng mabilis na sulyap sa New Testament dahil wala tayong oras. Ang bilis, ano po? Nasa pundasyon pa lang ako. Okay, mag-alala. Ito'y pag-aaralan nating mahigi at kung may tanong po kayo, tatapikin po natin yung next week about Sabat. Pwede niyo pong ipatanong mga kapatid at sasagutin natin. Now, alam niyo ba sa New Testament, may binabanggit ang paksa patungkol sa Sabat.
Pero magugulat kayo, hindi katulad ng iniisip ng mga nangingili ng Sabat kahit hindi naman sila Hudyo. Are you ready? Let's talk about the New Testament teaching concerning the Sabbath. Alam niyo po ba, ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-harvest sa panahon ng Sabat? O bakit hindi sa binato? Yan ang tanong ko. Si Jesus ay kumuha ng makakain. Siya po'y naggapas sa panahon ng Sabat. At kung tutusin, kung babalikan natin yon, dapat istol siya. Then bakit walang bumato sa kanya? Pangalawa, bakit siya mismo hindi niya sinunod yung Sabat na yon? O kita ninyo, dahil ang Sabat may espiritu yan. Ang Sabat may mercy yan. Ang Sabat may grace yan. Kayo na nagpapatubat ng Sabat, sa maling anyo, walang grace kayo. Imagine, matatapat na Kristiyano, sasabihin nyo sa demonyo, dahil lamang hindi nagsasabat ayon sa kaisipan nyo, you are not helping the soul of the brethren. Si Jesus nga, naggapa sa panahon ng Sabat, hindi nga sabi na to. Hindi niya sinabi, batuhin niyo ako kasi I broke the Sabat. Kasi ito yung panahon ng Israel, nagkaroon ng pagsunod sa Sabat sa dagdag na lang ng tao. Kaya maraming bagay sa Sabat ngayon ang hindi nakatulad ng nasa Biblia. Mababasa niyo yan sa Matthew chapter 12 verse 1 to 8 na si Jesus nagutom, kumuha po ng grain sa araw ng Sabat. O dapat binato siya? Hindi. Because Jesus is the Lord of the Sabbath. Siyang nag-institute niyan. Kaya ang Panginoon niya ang kanyang ginagawa. Alam niyo ba si Jesus din ay nagpagaling sa araw ng Sabat? Siguro sasabihin, Panginoon siya. Yun na nga yun eh. Di ba Panginoon siya? Siya mismo yung nagbigay ng utos ng lumang tipan. Pero pinakita niya, pwedeng may gawin pag araw ng Sabat o araw ng pamamahinga. Kung araw ng pahinga, pwedeng gumawa ang Diyos ng himala, pwede ang Diyos gumawa ng mabuti. Kayo lang na nagtuturo ng extreme Sabbath keeping ang nag-aalis ng biyaya ng Diyos sa kaluluwa. Sa halip na maging malaya ang tao ngayon mag-express ng worship, ginagatungan nyo pa, nagkaroon ng hindi nararapat na kalituhan. We are Christian believers. We are not Jewish believers. Yes, I love Israel. I love the Jews. But I am never a Jew. Hindi ako kailanman naging Hudyo. Kristiyano ako na kinahabagan ng Panginoon. At ang susundin ko ay yung kautusan na nauukol para sa aking pagiging Kristiyano. Imagine, si Jesus nagpagaling sa araw ng Sabat. Kaya ang tawag po ng mga Hudyo sa kanya, Sabbath breaker. Bakit? Ayon sa kanilang kinagisnan. But wala kang ibang gagawin. Yun na nga, punto ko doon eh. Nausobrahan naman. Kaya sabi ng Panginoon, araw ng Sabat, nahulog ang iyong asno. Hayaan mo na lamang malunod sa balon yan? Ganun ba kabagsik ang Panginoon? Yung ginagamit mo sa hanap buhay na asno, nahulog sa balon? Araw ng Sabat, hindi mo sasagipin? Sagipin mo! Sapagkat kailangan mo yung asno. Papatayin ka ba ng Diyos nun? Hindi rin. Bakit? Kasi may sitwasyon na kailangan mong gumalaw. At kung sabi ko nga ito, wag magagalit yung mga kaibigan nating Adventista. Kapag nasusunog ang bayo sa araw ng Sabat, huwag kayong tatawag ng bumbero ha. Araw ng Sabat yan eh. Kayo na yung bahay ninyo ay tinaihan, sorry po sa word, excuse me, tinaihan ng aso, ng kung anumang bagay. Huwag niyong nilinisin, araw ng Sabat yan. Hindi po ito pang tutuya. I-apply natin ang Sabat sa talagang gamit. Mga kabarid, yan po ay sobra na sa talagang ibig sabihin ng kapapamamahinga. Bisa natin ng konti. Alam niyo ba si Jesus ay kumain kasama ng isang Pariseo ng araw ng Sabat? Luke chapter 14 verse 1. Hindi isang beses lang. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, walang pagkakataon rather na si Jesus ay nagpahiwatig at sinabihan niya ang marami na may araw ng pangingili na dapat natin. Never. Na sinabi niya, naparito siya para rin ang lahat ng kautusan. Pero wala tayong word for word mababasa na kailangan mangiling tayo ng araw ng Sabat. Wala pong ganun. Nais ko pong sabihin sa inyo, nang lumapit ang rich young ruler sa Panginoon in Matthew 19, verse 16 hanggang 22, nang tinanong ng kabataan, Master, good teacher, what must I do to be saved? Diba? Sabi ng Panginoon, gawin mo lahat ng kautusan. Mga kapatid, never na binanggit doon ang tungkol sa Sabat. So nakita natin mga kapatid,
Hindi ganon ang kaisipan ng Diyos. Ang totoong pagsunod sa Diyos, pagsunod na merong pag-ibig sa harapan ng ating pong Panginoon. So wala na tayong oras mga kapatid. Next Friday, alamin natin, ano ba ang unang araw ng sanglinggo? At yun ang na-record sa Biblia na sumasamba ang mga anak ng Diyos. Alright? Malalaman po natin yan sa darating na Friday. Kaya please, mga kapatid, ito po ay ating bigyan ng pansin. Amen. Salamat po sa mga nag-share at mga nagbigay ng pansin na ito po ay mai-share natin. Maraming Kristiyano ang nahilahilang kaluluwa dahil sa hindi pagkaunawa ng Sabat, nadaya pa sila. Kayong mga kaibigan ko nagtuturo ng Messianic Ministry di umano, mag-isip-isip kayo. Hindi tayo Hudyo, hintil tayong naging tagasunod ni Kristo. I am governed by the grace of God, not by the law of the Old Testament. Mga kapatid. Kaya dapat maintindihan natin. Kaya sa Friday, ilalagay natin sa proper perspective. Baka sabihin nyo, di ba ang tithing sa lumang tipan yan? Mali po kayo. Never ang tithing lumang tipan na prinsipyo. Before that, 10 commandments were given, nagtatites na si Abraham, si Jacob at Isaac. Kita ninyo? Sabi ko nga sa isang forum, kayong mga ini-emphasize ang Adventist, ang Adventism, o yung sa tinatawag na pangingiling. Pangiling kayo ng pangiling, hindi naman kayo nagpapabautismo sa pangalan ni Jesus. Akala ko ba sinusunod yung lahat ng utos ng Diyos? O bakit kayo mga Seventh-day Adventist ka po, hindi kayo nagbabaptize in Jesus' name? O bakit ang mga buhok ng mga babae nyo putol? Kung sinusunod nyo talaga ang utos ng Biblia, o ng utos ni Moises, hindi dapat ginagawa ng babaeng banal yun na nagpuputol ng buhok. Sample lang naman po. Bakit kayong mga sinasabing nangingilin, may mga aritos pa rin kayo, may kulay ang yung mukha? O kaya, sa sobrang desire ninyong magsabat ng magsabat, tinan nyo nangyari. Sabat na lang ang alam yung mensahe. Nakalimutan nyo yung mga halagang aral ng banal na kasulatan. So wala na tayong oras, tayo po'y manalangin. Mahal namin Diyos, sa oras na ito, pagpalain niyo po ang aming mga kababayan, taga-suri ng iyong salita, nawa ang unang bahagi ng aming pag-aaral tungkol sa Sabat ay nagbigay na po ng linaw na ang Sabat po ay hindi ikaliligtas. Ang Sabat ay bahagi ng pagpapahinga, ang Sabat ay paraan para mabigyan ka namin ng focus. Whether ito po yung unang araw ng isang linggo o yung araw ng ikapito or araw-araw ang malaga, nilalaan po namin ng oras para sa iyo. Lord God, pinagpapala ko po ang lahat po ng may kaarawan, pinagpapala po namin, Ama, lahat po ng may karamdaman, pagalingin niyo po yung may cancer, pagalingin niyo po yung may cancer sa apdo, cancer sa liver, at ano pa mang cancer. Yung may bukol, sinasaway namin, malusaw ka. At alalahanin niyo po ang Armingol family na nagluluksa ngayon sa pagpanaw kaninang alauna, imedya ng kanilang ama. Lord, malapit ka nang babalik, turuan mo kaming masunod ka. Na huwag mapayagan, Panginoon, na kami masyadong nag-emphasize sa mga non-salvation issues na nakalimutan namin mag-repent, magpabaptize sa tubig sa iyong pangalan, at mapuspos ng banal na Espiritu. Lord, thank you for blessing our country. We need that spiritual rest. Sinabi na yung salita, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ikaw ang aming Sabat, Lord. Ang Sabat namin hindi araw. Dahil minsan ang araw ng di umanong ikapito na natapat ng Sabado, pinagtatrabaho pa rin kami. Pero Lord, salamat. Ang Sabat namin hindi araw. Ang Sabat namin ay ikaw. Salamat po sa biyaya ng Diyos. Ito po ang aming dilangin, Panginoong Yesus. Amen and amen. So sa mga nagtatanong saan matatagpuan ang aming church, ang church po namin ay matatagpuan sa number 34 Miramonte Subdivision, Barangay 180, Hallelujah, Malaria, Caloocan City. Malapit lang po kami sa Malaria Jollibee, Metro Mall Plaza, Malaria Palengke, at halos katapat po namin ang Immaculada Concepcion College. Isa lang po ang Immaculada Concepcion College. At may karato po na po kami sa malaking gate. Imbitado po kayo tuwing Sunday, every 8:30 hanggang 10:30 ng umaga. Ito po ang lingkod ng Diyos, Pastor Alvin Lumba. Lagi nagsasabi, ingat po tayo. Samahan kayo ng Panginoon. Ingatan kayo sa pandemic na to. Gabayan kayo ng Diyos. Ibigay ng Diyos sa inyong pangangailangan ayon sa inyong pananampalataya. So happy weekends everybody. Palagi ko po sinasabi, Jesus saves, heals, and blesses because He cares. Happy weekends. The Lord bless your weekends, everybody. God give you the rest from every labor that you have. In Jesus' name we pray. Amen. Almighty, defender, my victory, my refuge, the
the one I run to. You are the God. You are the God of the breakthrough. If he's the God of your breakthrough tonight, clap your hands up high and shout breakthrough. You are the God. Oh, and when I can't see my way through, and I really don't know what to do, I look to you, breakthrough. A wall fall down when I shout through. Strongholds break when I pray through. So I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of the breakthrough. I need somebody to holler, breakthrough. Say you are. The undefeated one, my life and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Do you believe that the devil is under your feet and you walk in authority? Say omnipotent, Omnipotent, almighty, almighty, defender, my victory, my refuge, the one I run to. You are the God. You are the God. You are the God of the breakthrough. If you believe there's a breakthrough in the house tonight, clap your hands up high and shout breakthrough. You are the God. Oh, and when I can't see my way through, and I really don't know what to do, I look to you. Won't fall down, strongholds break, and I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of the breakthrough. You are the God. Oh, and when I can't see my way through, I really don't know what. Look to you, breakthrough, walls fall down, strongholds breaking, and I'm gonna praise you. You are the God. Somebody say breakthrough, breakthrough, breakthrough. Do you believe he's the God of your breakthrough tonight? Do you believe that he still heals? He still delivers. He still makes a way out of no way. Do you believe in the God of your breakthrough? Yeah, yeah. Hey, hey. I believe you're going to have a breakthrough tonight in this. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live and glorify your name, breakthrough when I dance, breakthrough when I shout. You are the God. You are the God of the breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness. You are the God. Breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough when I worship, breakthrough when I praise, breakthrough when I lift and glorify your name, breakthrough when I dance, breakthrough